Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang misa sa araw na ito ay tinatawag nating Misa Aurea o Ginintuang Misa, the Golden Mass. Ipinagdiriwang ang Golden Mass noon nang may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng Ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong simbahan, more than the ordinary day. Ang kapistahan, mga titik na ginto at liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinudulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ng tugon ni Maria. Ngayon po ang parang annunciation. Ngayon din ay pinahahayag ang simula ng buhay ni Jesus, ang salitang nagkatawang tao. Tayo'y tinipon bilang mga kaanib ng angkan ng Panginoong Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, at ang Diyos sa kanyang pagiging maawain ay laging may laan na pagpapatawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinagulog ka niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aming kabuhian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Jesu Kristo, ang katas-tasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siyang sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat pumahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sino nang papayagang pumasok sa templo? Sino nang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.
Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Ang wika niya, "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito, gayong ako ay dalaga? Ang tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ka-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Yan. Yeah, 5 madaling araw na po tayo. Katulad po ng sinabi kanina, ang misa pong ito is a special mass. Ang tawag po dito nung una ay Misa Aurea. Di po ba nung third Sunday, meron tayong Gaudete Sunday. Tapos yung fourth Sunday of Easter ay Laetare Sunday. Ito ay Misa Aurea, ginintuang misa. Sapagkat ito'y nagbibigay ng halaga sa pasimula ng ating kaligtasan. Nung dumating ang Anghel Gabriel sa presensya ng mahal na Birheng Maria at sinabing mula doon siya ay maglilihi na. Ginintuang misa. Una po, dapat ay maunawa natin ang misa. Misa. No? Ang misa. Sa pasimula po ng misa, tayo po ay nag-aantanda ng krus. Ibig sabihin ay tayo'y nagpapakita na tayo'y mga Kristiyano. Ang krus ay tanda ng pagiging Kristiyano na ipinagmamalaki po natin. Kaya nung una, mga tao mas observant sa pag-aantanda ng krus. Paglabas ng bahay, nagkukuros. Pagsakay ng bus, nagkukuros. Bago kumain, nagkukuros. Ngayon, yung pagkukuros sa pagkain, sa bahay na lang. O minsan pagdating sa restaurant, nahihiya ng magkuros. Ipagmalaki po natin ang antanda ng krus. Pangalawa, ang unang bati ng pari ay, "Sumainyo ang Panginoon."
At ang sagot naman po ninyo na kung minsan ay parang baliwala at sumayo rin. Isipin po natin ang mabuti yon. Si Maria, nung binati ng anghel, sumasa iyo ang Panginoon. Inisip niya, anong ibig sabihin nito? By the way, magkaiba po yun ha. Ang sabi ng pari, sumainyo ang Panginoon. Ang sabi ng anghel kay Maria, sumasa iyo ang Panginoon. Sa English, yung translation natin ay, the Lord be with you. Wish lang po yun. Subjunctive mode yun po yun. The Lord be with you. Sumainyo nawa ang Panginoon. Ang bati ng anghel kay Maria ay hindi, the Lord be with you. Ang bati ng anghel kay Maria ay, the Lord is with you. The Lord is with you. Pag narinig po natin yung bating iyon, hindi man katulad ng bati kay Maria, isipin po natin ano pong ibig sabihin yan. Tayo po'y magsisimula ng misang ito. Tayo po dapat na sa presensya ng Diyos. Tanggapin natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Kaya habang tayo po'y nasa loob ng misa, nakatutok tayo ditong lahat. Ako, mas gusto kong magmisa sa maliliit na chapel kasi kinakikita ko lahat ng mga tao. No? I hate people going to Mass. Pagkatapos, parang hindi nakikinig. May mga tao nga, nasa loob na ng misa, nagsiselfone pa. Nagsiselfone pa. Sumimba pa'y magsiselfone lang naman pala. The moment we start the Mass, we put ourselves into the presence of the Lord. Yun po ang una nating damhin. Yun po ang dapat nating gawin sa ating sarili. Ngayon dumating ang anghel. Sumasa iyo ang Panginoon. Ang nakalagay po sa Ebanghelyo, nagulumihanan si Maria. Nagulumihanan, na-confused, whatever. But actually, hindi lang siya nagulumihanan. Si Maria ay natakot sapagkat ang sabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria. By the way, alam po ninyo kung ilang beses nasasambit, nasusulat sa Biblia yung salitang huwag kang matakot? Sinabi kay Jose, sinabi kagabi kay Zacarias. Maraming beses sinabi. Alam po niyo kung ilang beses sinasabi, nasusulat sa Biblia, yung salitang huwag kang matakot? Alam. Sino pong nakakaalam? Huwag kayo mahiya. Papapasko pa naman sana ako. Magpapapasko pa naman sana ako. Okay. 365 days ng taon, 365 days kabeses nasusulat sa Biblia ang salitang huwag kang matakot. Matatagpuan sa Biblia, huwag kang matakot, do not be afraid, be not afraid, or to that effect, 365 days. Di po ba 365 days? 365 times? Ibig sabihin, araw-araw sa buhay natin, we are assured by the Lord to be not afraid. Sapagkat ang Diyos sa atin ay may kinakaloob. Every day, the Lord wills something for us. Pero kalimitan o maraming beses, yung kaloob ng Diyos ay hindi nagaganap sa buhay natin simply because natatakot tayo. Diba? Natatakot tayo. Ngayon sinasabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Then the angel explained. Nung maunawaan ni Maria, isa lang ang sagot. Ang sagot ni Maria ay, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Once Mary understood, then isa lang ang sagot. Then let it be. I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Nandito po ang susi ng pagkaunawa natin, sagot ni Maria. Sa panahon ni Maria, yung salitang alipin ay may tatlong klase. Kahit naman sa ating mga Pilipino, may mga aliping sa gigilid, aliping mamamahay. Ano pa ba yun? Mga alipin na yun. Tatlong uri ng alipin.
May first class, may second class, may third class. Yung first class may karapatan sa kanyang sarili. Yung second class may kaunting karapatan. Yung third class ay halos walang karapatan sa kanyang sarili. Kaya pag siya ay naging alipin ng kanyang amo, siya ay pag-aari ng kanyang amo. Kaya pwede siyang ipahiram, pwede siyang saktan, pwede siyang patayin, pwede siyang ipamigay, pwede siyang anakan. Tanda po ninyo si Abraham at ang kanyang asawang si Sarah. Matanda na sila, wala pang anak. Yung si Agar, hindi lang katulong, handmaid yun ni Sarah. Sa lumang tipan, ang babaeng walang anak ay parang mayroong kadustaan, dinudusta, nililibak ng mga tao. Kaya kagabi kung sumimba kayo, nung matapos na, nung malaman na ni Elizabeth na siya nagdadalang tao, ang sabi ni Elizabeth ay, ninais ng Panginoon ito na ako'y magdalang tao sa aking katandaan upang maalis ang kadustaan. Matanda na si Sarah, wala pang anak. Anong ginawa ni Sarah? Si Agar na kanyang katulong na isang handmaid, ang isang handmaid ay isang birhen na itinatalaga sa isang mayamang tao na babae para kung siya hindi magkaanak, yung kanyang handmaid ay aanakan ng kanyang asawa. Ang ginawa ni Sarah, matanda na sila, wala pang anak, sinabihan ni Sarah, si Abraham, anakan mo yung ating katulong, the handmaid. At yung handmaid, walang magawa sapagkat siya ay handmaid. Ito ang ginamit ng mahal na birhen. Kaya nga kung minsan sa English, ang sabi natin ay sa Angelus, I am the handmaid of the Lord. Yung iba, I am the servant of the Lord. Mas proper po yung handmaid. I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Sabi ko siguro, yun din ang sinabi ni Agar kay Abraham. Diba? Pero kay Abraham yon, ito sa Panginoon. Kaya nga, ang pagbibigay ni Maria ng kanyang sarili upang maging ganap ang kalooban ng Diyos ay ganap. Ganap din. Pag ang Diyos ay may kinakaloob sa atin at ang ating pagtanggap ay half-hearted, kung minsan hindi nagiging ganap sa atin ang kalooban ng Diyos sapagkat hindi lubos ang ating pagtanggap. Pag alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, tanggapin natin ng buo, ng lubos. Ito po isang halimbawang ibinibigay ng mahal na birhen to accept the Lord with all her heart, with all her soul, with all her being. Lubos, total surrender of one's own self. So, mga kapatid, inuulit ko po, pag alam po natin, at kalimitan, alam naman natin ang kaloob ng Diyos sa atin. Tanggapin natin ng lubos, huwag tayong matatakot, sapagkat pag tayo po'y nagpapaalipin sa takot, maraming kalooban ng Diyos na hindi nagaganap sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, humiling tayo sa Diyos, Ama ng kalayaan, mula sa kasalanan at kasamaan. Sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan, tayo'y dumalangin, O Diyos, halina't kami ay palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikiniig ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng iba't ibang uri ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban.
Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong ang mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon, ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami iyong palayain. O Diyos naming Ama, halina't kami palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pwede na pong tumayo ang mag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang Ama nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan na darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kami aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal.
Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa
sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbubilin, managkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami hantya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa gintumong pahalaga, sa Archdiocese ng Lipa. Biningasik sa mabuting lupa, alalaumbaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay, agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Berhen ng Kaysasay, o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.